Ito pala ang kwento ng buhay ni Senator Panfilo, Ping Lacson. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin. Si Panfilo, Ping Morena Lacson Sr. ay isang kilalang Pilipinong lingkod bayan. Mahigit 50 years na siyang nagsilbi bilang sundalo, pulis, at senador. Noong January 2026, siya ay aktibong senador at Senate President Pro Tempore, ikalawang pinakamataas na leader sa Senado. Maagang buhay at pag-aaral. Ipinanganak July 1, 1948 sa Imos, Cavite. Magulang: tatay, Buenaventura Lacson, tsuper ng jeep. Nanay, Maxima Morena, tindera sa palengke. Pag-aaral: Bayan Luma Elementary School, Imos Institute, military training. Pangarap sana niyang maging abogado o NBI agent, pero pumasok siya sa Philippine Military Academy, PMA. Nagtapos siya noong 1971, kabilang sa matatag class. Mas mataas na pag-aaral. Nagkaroon ng master's degree sa government management mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila noong 1996. Karera sa pulisya, 1971 hanggang 2001. Nagsilbi siya sa Philippine Constabulary, PC, at kalaunan sa Philippine National Police, PNP. Naging pinuno ng Anti-Carnapping Task Force, Task Force Habagat, PNP Chief, 1999 hanggang 2001. Bilang pinuno ng PNP, naging popular siya dahil ayaw tumanggap ng suhol, no-take policy. Nagpatupad ng 34 na inch waistline rule para manatiling malusog ang mga pulis. Mga issue: nasangkot ang pangalan niya sa Curatong Baleleng Case, 1995. Dacer Corbito Double Murder Case, 2000. Kalaunan, napawalang sala siya ng korte sa mga kasong ito. Karera sa politika. Bilang senador, naging senador noong 2001 hanggang 2013. 2016 hanggang 2022. Bumalik sa Senado matapos ang halalan noong 2025. Pagka-presidente, tumakbo siyang pangulo noong 2004, 2022, ngunit hindi siya nanalo sa parehong eleksyon. Mga nagawa sa Senado: kilala siya bilang budget watchdog. Tumanggi siyang tanggapin ang kanyang pork barrel, PDAF. Mga batas na isinulong o isinulat niya: Anti-Terrorism Act of 2020, National ID Law, Anti-Red Tape Act, ibang tungkulin. Noong 2013, matapos ang Bagyong Yolanda, naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery, PAR. Siya ang tumulong sa pagbangon ng mga nasalanta. Mga pinakabagong gawain, 2025 hanggang 2026. Ika-8 ng Setyembre taong 2025, naging Senate President Pro Tempore. Ika-19 ng Enero taong 2026. Pinamumunuan niya ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Tungkol ito sa trilyong pisong katiwalian sa flood control at mga proyekto. Ika-26 ng Enero taong 2026. Ibinigay niya ang pamumuno ng Committee on Electoral Reforms kay Senador Risa Hontiveros, para mas tutok siya sa investigasyon sa flood control. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!